Grabe, bagong gising lang guys. So yun na guys, magandang hapon. No? This is our TV Tips. Ang laging nagbibigay sa inyo ng mga tips na iba't ibang klaseng tips. At sa oras na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman ng ating Sakura EV9000. Kung bago ka pa lang sa channel ko, panoorin mo muna ito. At kung nagustuhan mo, huwag kalimutan mag-like at syempre mag-subscribe. So, let's go! Yan guys. Ila lang. Okay. EV9000 ito guys. Oh, wow. Kulay green. Ayan, so, ngayon mapansin guys, ang ating EV9000 ay medyo may alikabok na, no? Siyempre, kasi ginamit na natin to. Ayan, ayan yung loob ng ating EV9000, no? Isa-isahin na natin ang mga laman ito sa loob. Lalagyan natin ng ilaw ang ating cellphone para mas maliwanag. So ayan, ito ang laman ng ating EV9000. Sobrang ganda pala talaga ng EV9000 guys. Siyempre ang unahin nating i-review ng ating EV9000 kung talagang nababago ba ito. Kasi sabi nila naging China daw ito. Unahin natin itong transformer. Grabe guys. May panuka talaga ako guys para sa inyo. Meron ding China laruan na bago. China laruan. Ayan guys, ang ating transformer ay 5 inches ang bilog niya paikot. Ang tayo niya guys, tingnan natin tayo. Ang hirap guys maging vlogger na ikaw nagbibideo, ikaw lahat, no? Siyempre sagad din silalim guys eh. Oh, 4 inches. Grabe, mas malapad pa yung ano. Oh, 4 inches yung ano niya tayo. Ayan o. 4 inches yung coil. Tapos yung laki niya 5 inches. Grabe. Yung kapasitor guys, akala nyo maliit yan. Sobrang laki niyan. Oh. Kapasitor 1.5 ay 1 point. Oh. 1 and 1/4. 1 and 1/4 inches to. Para maliwanag sa inyo, ayan o. Ayan. Ito kasi guys, ito yung half. 1 and 1/2. Ito 1 and 1/4. Diba? Ito 3/4. O diba? Yan pa lang yung kapasitor. Ngayon, yung tayo ng kapasitor natin, grabe laki ng kapasitor guys. Hindi nyo mapapansin yan. Yung tayo 3 inches. Oh, mahigit 3 inches, oh, sobra. 8 millimeter. 8 centimeter. O diba? Ngayon, balik tayo sa transformer. Ilang volts to? Oh, ang EV9000, marami, ito talaga madalas na hinahanap natin guys eh. Bibigyan ko kayo ng malinaw na video ah. Ayan. Nakikita nyo 62 volts. Kuha tayo ng panturo. Ayan o, 62 volts, 19 volts, 10 volts, 2021 daw to ginawa. So bago lang to, bago nga symbol ito EV9000 natin. 220 volts, 50 Hz, 60 Hz, pwede. Okay? Ang kapasitor natin guys, laging tinatanong, lakit 2 piraso lang yan. Sobrang angas yan. Ang kapasitor natin is 10,000 UF. Ilang volts? Hanapin natin guys kung ilang volts yan. 100 volts. Lagyan natin ng ilaw para makita natin. 1,000 UF. 10,000 UF. Microfarad. 100 volts DC. Ayan guys oh. Ito pa sa harap oh. Diba? Ganun siya kalupit. So wala naman tayo masyadong background dito sa electronics.
graduate tayo ng electronics, pero hindi naman natin na-experience sa troubleshooting natin. Napakita ko lang sa inyo, ito may relay. Oh. Quality control. So, isa lang relay niya. Matic talaga yan, guys. May relay yan. Meron siyang diode dito. 4 na piraso. Sigurado akong diode talaga yan. Matic. Ang kakapal, guys. Oh, kapal. Titibay. Tapos, guys, yung transistor niya, maraming nagtatanong kung anong code niyan. C5200. I-zoom natin. C5200 yung code, oh. C5200. Ngayon, kung ano yan. Tingnan natin, guys. Hanap tayo ng magandang. O, ayan. So, ilapit natin, guys, sa loob para makita natin. Ilapit natin, ha. Para yung request nyo talaga malinaw. Toshiba, guys. Toshiba ang laman. Ayan. Kita nyo? Toshiba to EC5200 Japan. O, di ba? Magandang klase yung transistor na nakuha natin. At meron siyang, guys, na 6 na piraso per channel. Ayan. Bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, di ko alam kung anong tawag nito. Ayan. Basta may isa siyang ganyan, guys. Ayan. Siyempre, pampalakas din yan. O, tingnan natin baka may sunog na ang ating ano. Kasi nahataw to natin, nahataw nakaraan. Check natin kung may mga tama ng mga kapasitor. Baka lumubo na. Okay, wala. So, ito, guys. 12 volts to para sa pan ito. Sigurado. Pag hindi naman dar itong pan mo, matik to sira. Sigurado yan. Diode siya, oh. 12 volts, oh. Kitang-kita naman, eh. Ayan, guys. So, kitang-kita naman 12 volts. Ayan. Okay, may 6 dyan. Siyempre, may 6 din yan dito. Oh, dito naman tayo. Wow. Oh. Tingnan natin kung parehas ba yung code. 1,000. Ayan, oh. Ito is a 1943 Toshiba. Ito kagandahan ito, guys. Hindi ko alam kung anong mga tawag ng mga to. Mayroon siyang 6 na ganito, guys. Kayo na bahala humusga kung para sa inyo mga magagaling dyan sa electronics. Please paki-comment kung ano ang tawag dito sa 6 na to. Yan. Tapos, alam ko ito yung pinaka-preamp niya, guys, eh. Oh, preamp nga to. Kasi dito yung ano, ito yung power supply section. Sisiguraduhin ko sa inyo power supply section yan. Dahil andyan yung capacitor at saka yung bridge diode. At malamang ito yung preamp niya. So ito, may ganito siya, guys. Ayan. Kayo na bahala humusga kung para saan yan. Pero, ayan, guys, oh, mga preamp. So ayan. Hindi ko maipaliwanag sa inyo lahat yan. Dahil alam nyo nang taga-unboxing lang tayo. So ito ang kanyang gain sa likod. Ito na yan siya. Ang galing, no? May pang boost. So ang laki pala ng kanyang transistor, guys. Sukatin natin. Oh, kita nyo? 1 inches. Tapos yung ano, yung lapad, oh, 2 cm. Yan, oh, 2 cm, oh. Siguro 3 port. Oh. Ayan. Para pantay talaga, guys. Yan, 3 port. Okay? Kung gumamit ng ruler, yung lapad nito 3 port. Kasi kapal ang plywood. Yung tayo niya 1 inches. Okay ba tayo dyan? Ganun kalaki. Meron siyang fuse. Hindi ganun kalaki yung fuse niya, no? Maliit lang siya pero 15 ampere, 250 volts. 2 piraso, guys. 2 piraso. Ayan. Maliit lang talaga yung fuse niya. Tingnan mo. Oh, sobrang liit lang. Oh, maliit lang talaga, guys. Pero 15 ampere siya. Kichi ko na rin, guys, baka may mga tama na to dahil binugbog natin to na to, no? So ayan, guys, mayroon siya dito sa loob ang kanya mga tuning system niya. Yan. So ayan lang po ang laman ng ating EV9000, no? Sobrang ano lang, basic. Sana gusto ko babaguhin ang sistema, ililipat naman to sa gitna para hindi tayo hirap buhatin. Ang hirap dito matagilid, sobrang bigat niya, no?
Tapos ito, hatiin lang, dalawang fan na rin para mas gumanda. Okay? So, nakita natin ang laman natin EV9000. So, ang ating EV9000 ay merong 12 pieces na transistor, no? 6 sa kabilang channel at 6 sa kabilang channel. So, yun na guys, hinahanap ko yung mga resistor natin at saka mga ibang coil. Ang pagkakakala natin is ito ay heatsink lang. Meron palang laman to sa ilalim, guys. So, hindi natin masyado nakita at nandito pala siya. Tingnan nyo, guys. Oh, andun pala yung mga resistor na hinahanap natin. Sikreto lang tinatago nila, guys. So, zoom natin sa loob. Zoom natin. Ayun, andun ang hinahanap natin mga resistor. Diyan pala nila tinago sa loob, guys. Ayan, oh, kita nyo? Mga cement yan. Oh, kitang-kita nyo ba? Zoom natin to, do. Oh, ayun yung mga coil. Oh. Oh, di ba? Ang galing. Oh. Ilang piraso yan? Siyempre, 12 piraso din yan. 1. Kung mahirap i-focus ngayon, no? Pero, ando pala sila sa loob. So, pag bumuga yung pan doon, dito ang labas. Okay ba tayo dyan? So, at least nakita natin yung hinahanap natin. So, sa bagay, yan ang madalas na umiinit. So, daanan siya ng blower. Talagang ayos din yung diskarte nila, no? Magaling. Palakpakan natin sila. Sa blower niya, guys, isa lang. Ito lang. Yan lang yung nag-blow. Labas na siya dito. Ang harap nito is ito. Ayan ang harap. Marami naman tayong video kung anong harap ng ating EV9000, no? Ayan. Okay?